Welcome back dito sa channel natin. Update ulit tayo sa ongoing pa rin na ginagawa na bagong Intramuros Riverside Park at Esplanade. Oh wow, ayan makikita naman natin guys, meron ng baluster. Mabilis naman yung progress dito sa bagong Esplanade sa Intramuros. Kaya naman every week nag-update tayo dito. Ngayon pa lang makikita na natin, mukhang simple lang ang disenyo ng bagong Esplanade dito sa Intramuros. Parang katulad na din siguro ito sa Phase 1A at B na natapos na rin doon sa likod ng Manila Central Post Office Building. Ito naman ngayon ang bagong Riverside Park sa baba ng Binondo Intramuros Bridge. Nailatag na yung mga bagong bricks at tiles. Meron pang malawak na area dito. Abangan pa natin kung ano pang project ang itatayo nila. Dito naman sa kabila, patuloy din ang renovation sa Plaza Mexico. So ayun guys, ito na ngayon ang latest na progress. Mamaya bababa tayo dyan. Sarado pa rin kasi yung hagdanan dito sa Binondo Intramuros Bridge, kaya hindi pa tayo makababa dyan mula dito sa tulay. Patuloy din ang renovation dito sa isa pang building sa bungad lang ng Intramuros. Daanan muna natin ang Pasig River Esplanade Phase 1C. Ano na kaya ang mga latest na pagbabago dito? Hala, anong nangyari? Bakit nawala na yung mga vendors? So ayun guys, makikita naman natin malinis na dito. Wala na yung iba't ibang mga food stall na nagbibenta ng mga pagkain.
Ano nangyari? Tinanggal ba sila lahat? O baka temporary lang talaga sila dito sa mga commercial space? Marami nga nakakapansin na hindi organized yung mga food outlets na nag-occupy dito sa mga commercial space sa ilalim ng Pasig River Esplanade Phase 1C. So ayun guys, mukhang lahat nga dito no, wala na sila. So ayan, mukhang bakante na ulit itong 30 plus na mga commercial space dito sa ilalim. Tingnan natin yung mga vendors dun sa taas, baka tinanggal din sila. Ay oo nga, wala na rin dito, malinis na. Ang tinatawag na Paskuhan dito sa Esplanade ay nagbukas nga ng mga tent dito sa ibabaw sa viewing area. Nakita nyo naman siguro sa mga previous vlog natin, marami ding vendors dito sa taas. Baka ito na yung time na tatapusin na ang finishing dito sa Phase 1C. Ayan, makikita nyo naman, medyo rough pa dito, hindi pa tapos. So ayun guys, balik sa dati, ang viewing deck. Malinis na ulit dito. So ayun, ganito yung area na mayroon ng finishing. Dito yan sa kabilang dulo. So ayun na nga, medyo luminis at tumahimik na dito. Pati dito sa bungad, wala na yung mga cafe at mga restaurant. Siguro may bagong plano o mga tenant na ilalagay dito. Baka tatapusin na talaga itong Phase 1C. Dito naman tayo sa ginagawang bagong walkway papunta dyan sa Plaza Mexico.
Eto na at malapit na rin matapos ang renovation na ginagawa dito. Balikan natin ito next week. Alamin natin kung ano pa mga latest na progress ang gagawin dito, lalo na doon sa Phase 1C na ngayon ay tinanggal na yung mga vendors. Andito naman tayo ngayon sa Intramuros. Napakaganda na nga dito matapos ang renovation dito sa buong kahabaan ng General Luna Street. Napakaganda na ng kalsada dito at very walkable na. Puro bricks na ang nilagay dito sa ibabaw ng kalsada. Natapos na rin ang minor renovation sa Bell Tower ng Manila Cathedral. Patuloy pa rin kasi na dinadayo ang Intramuros ng mga turista, local man o foreigners. May isang bagong museum pala na nagbukas dito, ang Centro de Turismo. Tara puntahan natin. Pagdating nyo dito sa intersection ng General Luna at Anda Street, lumiko lang kayo dito sa kanan papunta doon sa bagong museum. At pagdating nyo dito sa unang kanto, makikita na natin ang Centro de Turismo dito sa Intramuros. Dati pala itong church ang San Ignacio at ngayon ay ginawa ng museum. Sneak peek lang yung papakita natin dito para puntahan nyo naman. Libre lang at walang entrance ang pagpasok dito sa Centro de Turismo. Ito nga palang isa sa pinaka-importanteng mapa na binuo mula pa noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga original map ng Pilipinas. Ganda pala dito sa loob, meron pang spiral staircase paakyat dun sa taas. Ito yata yung original altar ng San Ignacio Church. So ayun guys, libre lang ang pagpunta dito sa bagong Centro de Intramuros Museum. Marami pang iba't ibang atraksyon at mga historical artifacts ang makikita natin dito. Patuloy ang redevelopment dito sa buong Intramuros at marami pa mga restoration at renovation ang ginagawa dito. Ito na lang yung area na meron pang cobblestone. Napakaganda na at very walkable ang buong General Luna Street. Marami tayong nakikita ng mga foreigners na hanggang sa ngayon ay bumibisita dito. Anong masasabi nyo sa progress ng iba't ibang mga proyekto dito sa Intramuros? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.